Good morning na naman po sa ating lahat at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So bago po ako buwi sa aming bahay ay silipin lang po muna natin itong aming mga alagang baboy dahil nga may inaabangan na naman po kaming mga anak. Bali, ito po yung aming inahing baboy na unang nanganak. Ang naging anak niya lang po nung una ay nag-iisa lang po. Pero sana naman ngayon ay madagdagan para naman po lalo tayong makapagparami ng aming alagang native na baboy. And dito sa banda rito is nandito pa rin po yung ating 5 biik. So pinapalaki muna natin sila bago kunin ng bibili. Pero naka-reserve na po ito. Hindi pa kinukuha mga ka-agri dahil nga sa wala pa naman siyang kulungan. And dito ay meron pa tayong 3 biik dito. So yung dalawa ay babae and yung isa ay lalaki. So yung lalaki lang po yung ibebenta natin dito. Tapos yung dalawang babae ay iiwanan natin para gawing inahin para lalo po tayong makapagparami ng alagang native na baboy. So nung una ay parang nababagalan po ako sa pag-aalaga ng native na baboy dahil nga sa nag-umpisa lang po tayo sa mga biik. And may nagbigay po kasi sa atin ng 2 biik, bali mag-asawa po. And ang ginawa po natin ay inalagaan po natin sila. And parang nainganyo po tayo, nagdagdag pa po tayo ng 3. So bumili po tayo ng 3 biik. And nung una ay talagang parang napakabagal dahil nga sa biik inumpisahan natin. Tapos pagka pinapakain natin sila, ay parang hindi naman po sila lumalaki. So parang nadidiscourage ako noon. And yung sa katabi naming nagbababoy po pero yung inalagaan niya is white, ay 2 beses na po nakapagbenta. Pero tignan ko yung mga baboy ko is parang biik pa rin. Kaya na-discourage po tayo nung una. So ang kagandahan lang kasi dito sa native na baboy ay hindi po ako masyadong bumibili ng kanilang pagkain. So ang lagi lang po mayroon dito ay nakaaro po tayo ng darak para in case po na hindi po tayo makakuha ng mga gulay. So ayun, gaya po nito, mga gulay po yung pinakain natin, yung pasirang gulay. So nag-iimbak lang po ako ng darak dahil po may time na marami po akong ginagawa ay hindi po ako nakakakuha ng gulay sa palengke. So yun po yung pinapakain natin. So hindi po tayo nagpapakain ng feeds. Yun po yung kagandahan. Medyo minimal lang po yung gastusin dito sa pag-aalaga ng native na baboy. Bali sa mag-iisang taon or lagpas isang taon na pala tayong nag-aalaga ng native na baboy, ay mayroon na po tayong isang naibenta, which is yun yung lalaki na isa yung binili natin dati. And sa ngayon is ito yung next na may lalabas and hopefully is makapagparami pa tayo. And maganda kasi magparami mga ka-agri ng native na baboy dahil nga sa hindi sila maselan sa pagkain. So ang ginawa natin ngayon mga ka-agri ay nagtanim po tayo ng maraming halaman dyan na pwede nilang kainin. Gaya po ng kamote, and meron po dito tayong gabi na tinanim ngayon. Medyo bago lang po itong gabi natin. So ayan po, medyo buhay na po sila. Hopefully ay mabilis silang lumaki para may pakain na po natin sa kanila. So yung gabi po ay niluluto ko, and yung mga gulay na galing sa palengke ay hinugasan na lang natin tapos pinapakain na natin sa kanila. So ganun po yung ginagawa natin. Hindi naman po sila maselan sa pagkain. So kung makakatipid po tayo sa pagkain or pakain sa ating mga alagang native na baboy, ay mas malaki po yung kikitain natin. And kaya kung mayroon po tayong mga bakanting lupa, so mas maganda siguro kung magtanim tayo ng maraming ipapakain sa kanila para maiwasan po nating bumili ng mga pagkain ng baboy. And yung mga gulay-gulay naman sa palengke is binibigay lang sa atin kaya napakalaking tipid. And yung darak natin is nagpapakain lang po tayo pagka yung hindi tayo makakuha ng gulay. So dito may kamote na galing sa palengke. Hindi ko po pinakain at itatanim na naman po natin dyan sa ating taniman. So tanim lang po tayo ng tanim ngayon. Marami rin po tayong tanim na Madre de Agua. And nagdagdag pa po tayo. Meron po tayong mga, ayun nga, kamote. So marami pong mga halaman or pwedeng itanim na makakain ng ating mga alaga para hindi na po tayo gumastos ng malaki.
Kung sa pabahay naman po ay kung makikita nyo tong pabahay natin ay mga ah, kahoy-kahoy lang po tapos may bubong para naman hindi sila nababasa. And puntahan po natin yung style ng isang pabahay namin ay simpleng-simple lang po. So hardwire lang po siya na binakuran namin para maging range. And nilagyan din po namin ng bubong para naman mayroon silang sisilungan pag tag-ulan. Bali mayroon po tayong tatlo pa dito na ito yung bore natin and yung dalawang babae po is nasampahan na naman. So ayun nga mga ka-agri, nung una talaga is parang nababagalan po tayo sa pagpapalaki at pagpaparami ng ating mga alaga. Pero nung nagumpisa na po silang mag-produce ay hindi ko na po namamalayan na gaya nga nito is hinihintay na naman po natin yung due date niya para manganak. And yung dalawa nga is nasampahan na, may posibilidad po na buntis na naman po yung mga yon. And itong isa is next month is papasampahan na naman po ulit natin. So ang isang naging mali pala natin nung nakaraan mga ka-agri ay naging open breeding po tayo. So open breeding, hindi po tayo nagpapasampa. Kumbaga yung lalaki natin is nakababad lang sa mga inahin. So hindi natin nakikita kung nasasampahan na yung inahin or hindi pa. So ang resulta po ay hindi po natin alam yung eksaktong araw ng kanilang panganganak or yung pinaka-due date nila. So yun po ang medyo ayusin ko ngayon. Pagkakaroon po ng record, mag-umpisa po sa inahin na to. So yung last is naanuhan ko pong sinampahan yung dalawa. Ang problema po is hindi ko na naman po na-record dahil nga sa dami ng ating ginagawa. And ayun, mahirap po pag wala tayong record dahil nga nanguhula po tayo kung kailan sila manganganak. Gaya po nito, alam kong June siya manganganak pero yung eksaktong date kasi 114 po yata pag baboy. So hindi ko po alam yung eksaktong date kaya ito po ay binabantay-bantayan na lang natin pero malapit na po siyang manganak mga ka-agri. Kaya iniisip ko ngayon is kailangan talaga ng record, napaka-importante talaga ng record sa ating pag-aalaga. And pangalawa talaga, ang number one talaga na pangangailangan ng ating mga alagang baboy is yung pakain. Kaya kung mayroon talaga tayong lupa na pagtataniman, ay magtanim po tayo na magtanim para mas makatipid po tayo, mas malaki po yung kikitain natin sa pag-aalaga ng native na baboy.